Hello, magandang Nakita pa lang sa mga pakinggan pahayag ito. ni Senator Pagkatapos Cynthia mamaya Villar, bigyan natin ng ito ngang mga sinabi ni Vice komentaryo. President Sara Duterte. Diyan pa lang yan doon sa mga balita kanyang nakita. Kaya wala pa rin siya anyang detalye kaugnay sa mga ito, partikular na sa mga pambabatikos nga ng ikalawang Pangulo kay President Ferdinand Marcos Jr. Para kay Senador Cynthia Villar, ayaw ng lahat ng conflict dahil mahirap ito. Hindi niya kailangan ang hindi pagkakasundo sa pamahalaan dahil marami ng problema sa bansa at hindi dapat anyang mabinbin ang mga solusyon sa mga problema. Gayunman, sa palagay ng mababatas ay hindi ito makaapekto sa ekonomiya. Ito ay dahil nasa right policy naman niya ang ekonomiya at hindi masyado itong politikal. Bagaman may epekto niya ito sa halalan sa susunod na taon. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na magkakaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang bin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Well, ito yung Ngayon nagsasagawa ng press conference si Senator opinion ng ni Senator Villar. So, sabi niya, masyado na raw na prosecute ang Vice President. Kaya kung ano ang sinasabi niya, pagkatapos sana raw magkabati na. Okay, so maganda naman yan, ano? But then, i-analyze natin. Okay? Pag nasa government ka, talagang natural yung mga, siyempre, may mga challenges, may mga complaint, may praises, at the same time may criticism or whatever. Talagang hindi may iwasan yan pag nasa government ka. So you have to face them squarely. Okay. Ngayon, yung sinabi niya na masyado siyang na-prosecute, ito ang opinion natin, ano? Na-prosecute siya dahil nga may mga bagay-bagay na dapat niyang ipaliwanag. Ngunit hindi niya ginagawa. In fact, hindi ako nag-agree doon sa word na prosecute siya. Kasi pag prosecute, para sa akin, it's something na ina-accuse ka ng kahit na mali ang accusation. So, ina-accuse ka. Okay. Pero, sa palagay ko, hindi naman ganon. Kasi may basis. Sabihin natin na ganito, ano, talagang dito sa atin, halimbawa sa Kongreso, talagang may graft and corruption dyan. Okay. Ngayon, the fact na may graft and corruption, then hindi na ba natin i-correct yung mga graft and corruption na documented? Dahil mayroon nga nangyayari yung graft and corruption, we have to accept it. So ang ibig nga sabihin, hindi na natin i-correct yung mali. Hindi naman tayo agree dyan, ano? Okay. Para makorek yung mga whatever wrong, yung whatever anomalies, wrongdoing sa government natin, kung mayroon tayong makita pagkatapos these are well documented, dapat sana i-prosecute yung tao na involved dyan.
Para at least magkaroon ng pagbabago sa atin, ano? Lahat tayong mga Pilipino gusto natin ng pagbabago. Ngunit, as if marami sa atin na ayaw gumawa ng aksyon para magkaroon ng pagbabago. Nakikita yung mali, then pinapabayaan na. Okay? Pagkatapos yung sabi niya, dapat na may mag-reconciliation para yun na nga, para ma-stop na itong mga ganito, ano? Okay. Ang ibig bang sabihin, alimbawa, nag-reconcile na, pabayaan na ba yung mga na nakita o mga documented na wrongdoing? Pabayaan na ba yan? Dahil na-reconcile na yung mga Marcoses at saka Dutertes? Sa palagay ko, hindi dapat ganyan. Kahit na magkaroon ng reconciliation, dapat tuloy-tuloy yung pag-imbestiga. Kasi may na-establish nga na anomaly. So, example, yung 16 million na ginagamit for safe houses. So, malaking amount yan. 16 million. Okay. Ngayon, paano ba ma-explain yan? Sa akin, logically, it's something na unexplainable. Kasi, that is 11 days. Magkuhan ka ng some place, pagkatapos doon kayo, then ilang tao yung involved. So, ang ibig sabihin, ang dami-dami yung mga person involved, yet that is only for 11 days. Kahit saan mo tignan, that is, for me, very illogical at saka unreasonable. Okay? Para bang yung mga something like 16 million, para bang yan, bali wala sa kanila. Para sa akin, ang isang government official dapat concerned siya sa kanyang duties and responsibilities as as elected official. At the same time, concerned din siya sa mga resources para magamit yan to the maximum level. Okay, kaya lahat naman tayo ay may karapatan mag-voice out ng opinion, So may karapatan din si Senator Villar nang sabihin niya na dapat mayroon ng reconciliation para ma-stop itong mga nangyayaring ito, Pero tanong ko sa kanya, kung magkaroon na bang reconciliation, kalimutan na lang yung na-unearth na anomalies. Hindi naman na pwedeng ganyan, Pagkatapos nga, yung sinabi na masyado na prosecute si Vice President, kaya kung ano-ano ang mga sinasabi. Pero hindi reason yon para as if magsabi ka ng mga bagay-bagay na hindi dapat sabihin bilang isang in fact second highest official of the land.
Okay, so ganyan na muli. Thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.